Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Naku, 75. Oh, compute nyo lang dyan mga kababayan. Oh, 75,725,175. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube channel mga kababayan. Nandito ulit tayo para sa panibagong live reaction video ngayon. Ito mga kababayan, yung nakikita ninyong video, ito yung nakaraang, I think isang buwan na pong nakaraan. Ito po yung interview dito ni Crispin Boying Remulla mga kababayan para sa kanyang aplikasyon pagka-ombudsman po. Okay, so ang nag-i-interview sa kanya, ang nakikita ninyo dyan ay si Honorable Jervil or Jinky Luistro mga kababayan, isa sa mga miyembro ng JBC. Yung nag-i-interview or nagsiscreen ng mga aplikante na nag-a-apply nga ng pagka-ombudsman mga kababayan. So baka natanong niyo bakit natin pinakita ito mga kababayan. Teka, pakita muna natin yung live chat po natin para makapag-comment po kayo ngayon at para po makapag-chat kayo. Ito. Ayan po, nandyan na po yung live chat natin. So again, baka po nagtanong kayo bakit pinakita ko ito. Matagal na po itong video nito. Sabi ko nga, isang buwan na. Kasi mga kababayan, pinakita natin dito. Ang guusapan natin ngayon, Jervil Luistro or Jinky Luistro mga kababayan ng Batangas huli or booking sa involvement at pagkakasangkot sa proyekto ng DPWH mga kababayan na mayroong overprice. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. At ito, kaya kasuhan ng ombudsman mga kababayan? Bakit natin natanong? Dahil dito, tingnan ninyo mga kababayan. Yan nga ang naging issue dito. Isa sa matagal ng issue bago pa naging ombudsman si Crispin Boying Remulla mga kababayan ay unang-una, yung ombudsman hindi dapat politiko. Diba? Kasi dapat independent yung ombudsman. Yet, nagawa ng paraan mga kababayan na ilusot si Crispin Boying Remulla. Isa sa mga nag-i-evaluate dito mga kababayan ay itong aso ni Tambak. Ito malapit ito si Jinky Luistro mga kababayan. Ito na matagal ko na sinasabi mga kababayan. Itong pagkapasok, pagpasa ni Crispin Remulla mga kababayan doon sa shortlist ng pagka-ombudsman, alam ko may kamay si Tamba dyan. Okay? Kasi alam nila mga kababayan, alam ni Tamba na makakasuhan sila dyan. Kaya sa tingin ko, ito na yung kikita ko, pinagalaw nila yan kasi alam nila si Luistro mga kababayan, isa sa mga miyembro ng JBC. Ayan JBC Public Panel Interview ito. Okay? And yet, kung napakinggan ninyo yung sagot ni Crispin Boying Remulla mga kababayan, makikita rin natin dito na kung saan si Crispin Boying Remulla ay malapit din kay Tambak. Bakit? Yan hindi nga niya in-expect, sagot ni Crispin Boying Remulla, hindi niya in-expect gagawin siyang Secretary of Justice. Ang in-expect niya sa House of Representatives ay magiging majority leader. Magiging majority leader ka ba kung hindi ka malapit kay Tambak? Yan yung katanungan natin dyan mga kababayan. At ito pa, since miyembro ito ng House of Representatives, itong dalawang to mga kababayan, most likely, alam nila ang mga nangyayari dyan at alam nila kung sino-sino yung mga taong malapit dito kay Speaker mga kababayan. At ito ngayon, ito may balita tayo dito. Sa galing ng Bilyonaryo News Channel mga kababayan, kung napapansin niya, ito na nga. Lumalabas, nakikita ko dito ngayon, posible, pwede kayong mag-agree or disagree dito mga kababayan, na ito na nga, may kamay dito si Tamba sa pagpili ni Crispin Boying Remulla pagka-ombudsman mga kababayan. At the same time, preparasyon din ito ni Tamba para kung sakaling lalabas yung pangalan niya sa mga anomalyang
kalakaran dyan sa gobyerno, sa administrasyon ni Marcos Jr., mga kababayan, poprotektahan siya ni Crispin Boying Rimulya. At the same time din, mga kababayan, ito rin, vice versa, sa part naman ni Jinky Luistro, mga kababayan, magiging protector din yung ombudsman sa kanya kasi nga isa siya sa mga nagpili dito kay Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Eto ngayon, pakinggan natin itong balita, mga kababayan, galing ng Bilyonaryo News Channel tungkol dito sa involvement o pagkakasangkot ni Jinky Luistro, mga kababayan, sa anomalya ng DPWH project. Ito. Nagsumiti ng isang letter complaint sa ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglicawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Na 2nd District Representative, mga kababayan. Ito ang dami na. Ito, kayo dyan mga taga Batangas, kung sino makapapanood nito. Hindi lang ito isang first time, hindi na ito first time, mga kababayan. Ang dami nang nangyari nito, ang dami nang kinakaharap na kaso nito ni Jinky Luistro. Nung last election, may vote buying issue pa na ito. Ewan ko lang sa inyo dyan kung bakit hanggang ngayon hindi nyo pa naiintindihan bakit palaging nananalo ito. Ito yung maraming salamat kay Speaker. Ito yung nagsisigaw-sigaw dati na dahil kay Speaker, bumabaha ng ayuda. Dahil kay Speaker, bumabaha ng akap. Di ba ito yun? I-comment dyan, mga kababayan, kung tama yung natatandaan ko, ito, pakinggan natin kung ano yung na-discover nila, mga kababayan. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Itong dots of light. Kita-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistulak airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos umanong i-install ang nasabing road studs, binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan mo palang aspaltohan ang kalsada. Personal na binisita ng Bilyonaryo News Channel ang nasabing Ano maging posibleng issue dito mga kababayan? Nilagyan na tapos tinanggal. Ayan wala na Ayan. Ano maging posibleng issue dito? Malaking issue dito, mga kababayan, pagtanggal dyan, most likely mayroon talagang masisira dyan. Sige. I-comment nyo kung disagree kayo. Kasi, sa tingin nyo ba, pagtanggal yan, lahat 100% functioning pa yan? Sa tingin nyo ba, matapos matanggal yan, matapos mag-aspalto dyan, ibabalik yan, sa tingin nyo ba lahat yan maibabalik pang tama? Or maibabalik pa na 100% condition pa? Most likely hindi, mga kababayan. Maswerte na lang kung 50% dyan ay in good condition pa. Diba? Tapos gagamitin ulit, ibabalik. Kasi, mga kababayan, ako personally, I might be wrong. Ito yung nakikita ko. Usually, ginagawa nila yan. Katulad nga ng mga nakikita natin sa daan, mga kababayan, di ba? Kadalasan, maganda pa yung karsada. Bago pa, wala pang issue yung karsada. Tapos, ginagawa, sinisira, binabakbak para palitan. Most likely, ganito, mga kababayan. Wala pang sira ito. Kakalagay lang, tinanggal lang, kasi mag-asfalto. Most likely, titignan ulit yan, sasabihin yan, ito may sira. Or kailangan ng replacement yung iba. Bakit? Kasi para bibili ulit, mga kababayan. Para bibili ulit. Sinong kikita yan? Yung mga involved dito. Kaninong proyekto ito? Jinky Luistro, mga kababayan. Nako, ito Batangas na naman. Dapat iimbestigahan ito sa Batangas, mga kababayan. Kasi, mayroong maraming proyekto dito. Si Jojo Ang at si Loren Legarda, mga kababayan. Ito na nga sinasabi ko, mga kababayan. At the same time, sinong secretary ang taga Batangas? Of course, Department of Finance. Ralph Recto, mga kababayan. Ako, dapat, kung gusto talaga ng ICI, mga kababayan, na
mahuli nila itong mga malalaking isda. Lahat titignan nila, hindi lang sa Bulacan. Okay? Hindi lang sa Bulacan. Ngayon nga, pumupunta pa sila ng Davao, mga kababayan. O, di ba? Ang layo. O, doon sa Cebu, kahapon or na nakaraang araw, bumagyo. O, ang daming namatay. Ang daming binaha. Yet, nasaan yung ICI ngayon? Nasa Davao. Saan ka makakahanap? Ha? Nagkaroon ng issue ito sa Cebu or sa Visayas, yet yung iimbestigahan ay nandoon sa Davao or ang iimbestigahan ay yung Dolomite Beach. Ako personally, mga kababayan, hindi ako natatakot kung imbestigahan nila yung Dolomite Beach, kung imbestigahan nila yung Davao, mga proyekto sa Davao, wala problema kasi ako, mga kababayan, bilang naniniwala sa mga Duterte na matitino, hindi ako natatakot na kung yung mga investigasyon nila. Ang kinatatakutan natin, mga kababayan, ay yung pagtatanim ng mga issues dyan. Katulad ng ginawa nila sa confidential funds. Katulad ng ginawa nila doon sa Quadcom hearing. Yung mga nilalagyan ng mga anomalya. Nilalagyan ng mga issues, nagpaplanta ng mga witnesses para lang mayroong ikasabi doon sa hearing nila at pipick upin ng media at ibabalita. Okay? Yan na naman talaga ang purpose dyan. Kasi again, ako personally, bilang naniniwala sa ginagawa ni PRRD last time sa Dolomite Beach at sa Davao City, ako naniniwala walang corruption dyan. Walang naging issue dyan. Ayan, of course, hahanapan nila yan, lalagyan nila yan para masiraan yung mga pangalan ng mga Duterte. Di ba? Tingnan niya, kahit yung Dolomite Beach lang, hindi nga umabot ng 400 million yung budget yan. Di ba? Yet, ako personally, nakita ko, hindi ako taga Manila, yet nakita ko kung gaano kalala yung Manila Bay, mga kababayan. And I think maraming mag-a-agree dyan na ang tindi na ng pinsala ng Manila Bay, yet nagawa ng paraan, na-rehab, mga kababayan. Magkanong budget? Less than 400 million lang, mga kababayan. Well, anyway, ito, patuloy natin dito sa Jinky Luistro, mga kababayan. Ito nga, sabi ko, bakit hanggang ngayon, wala pa rin mga investigasyon sa mga aso ni Tambak? Iniiwas nila ito, mga kababayan. Di ba? Halatang-halata na itong ombudsman, mga kababayan. Ito, tuloy natin. Ang aming natatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan, na mistulang bakas na mga binaklas na cat's eye. Ang dating Manila Airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Yan, Isang mga joint venture kababayan. ito sa ilalim ng Tisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Tisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano na Tanawan. Dalawang buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. Ang process po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ng pagtatransfer. Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 cat's eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Nako, 75. Compute nyo lang dyan, mga kababayan. 75,725,175. Divide nyo lang yan sa 5,000. Try nga natin mag-compute, ha? Try natin, hindi ko pa ito na-compute, Try natin, mga kababayan. Kasi imagine niyo, hindi tayo familiar sa kung magkano yung cat's eye, ha? Pero, titignan natin. Kasi ang liit lang yan ng cat's eye, di ba? Imagine niyo yan, mga kababayan, ang lumabas dito sa aking computation, base dito sa estimated overpricing na 75 million, nagkakahalaga ang isang cat's eye ng 15,145. Nako, tiba-tiba si Jinky Luistro nito, mga kababayan. 15,000 each. Assuming 20% sa kanya. Multiply natin. Di may 15 million siya, mga kababayan. Nako. Ang saya-saya nito.
Imagine niyo yan mga kababayan, ha? 15. For 5,000 cat's eye, nagkakaroon ng 75 million total price. Di ba? Tapos imagine niyo yan mga kababayan, sa lahat ng 5,000 na na-install, gamit ang ganitong kalaking pera, lahat tinanggal. Kasi nga, mag-aaspalto pa. Sa tingin nyo ba sa 5,000, lahat magagamit pa yun ulit? O swerte na lang nga, sabi ko nga, swerte na lang kung mayroong 50% pa or 2,500 pa doon ang magagamit. So most likely, hihingi na naman ito ng budget, assuming 50% lang yung magagamit, hihingi ulit ito ng around 30 to 40 million additional project mga kababayan para sa cat's eye ulit. Tapos, magkano na naman yung 20% dyan? O, edi 7 million or 8 million na naman. O, tiba-tiba ulit mga kababayan. O, tindi niya na. Ito, patuloy natin. Kung pababasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng cat's eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Imagine niyo mga kababayan, ha? 1,000 lang. Kahit sabihin natin 2,000 per cat's eye. Yung market price. Yet, ang naging presyo dito, ng DPWH ay naging 15,000 each mga kababayan. Akalaan niya ang laki ng ano yan, ha? Mayroong 13,000 pesos each na excess. O, saan pupunta yan? Hindi sa bulsa nila. Di ba, mga kababayan? O, kayo dyan, mga taga Batangas. O, tignan niyo itong ginagawa ni Jinky Luistro, itong congressman ninyo. O, larga. Larga. Ano ba yan? Larga Batangas? Ano ba yung sigaw ni Luistro dyan? Larga, Luistro. O, larga ka na. Meron ka ng 15 million, 20%. Kasi mga kababayan, ayaw ito imbestigahan ng ombudsman. Kasi nga ito, pinakita na to natin kanina. Ayan, Ayan, ito, punta muna tayo. Pakinggan natin yan ulit, ha? Ito na. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto, pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila pinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa patatapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Nako mga kababayan. Unusable na lahat. Di ba sabi ko na nga ba sabi ko na nga ba sa inyo mga kababayan kapag na-install na yan, kapag tinanggal mo yan, most likely, mali pa nga ako mga kababayan sabi ko 50% lang magagamit dyan. Mali pa nga ako. Sabi nga, 100% na unusable na by the time na tinanggal. Magkano ang actual budget? 98 million. Instead na dapat, base sa actual price ng cat's eye na 1,000 or sabihin natin 2,000, around 17 million lang dapat maximum, di ba? Magkano pernesyo nila? 75, sa 80 or 98 million. Tapos tinanggal, lahat unusable na. Hindi na pwedeng ibalik mga kababayan. So ngayon, sa susunod na taon, anong gagawin? Di magre-request na naman. Diba? Magkano ulit makukuha? 20% ng 75 million kasi 75 million yung kanina. Yung budget sa DPWH, 98 million. Sabihin natin 75 million pa rin. Magkano ang 20% ng 75 million? 15 million ulit mga kababayan. Isang proyekto lang yan mga kababayan. Cat's eye lang yan ha. Ni Jinky Luistro mga kababayan. Mayroon na siyang 15 million bawat taon. Kasi 25% yan. Baka hihingin yan 25% kasi may amo pa siya kay Zaldico at Itamba. Di ba? Ito, bakit? Saan inireklamo ito? Ombudsman. Sa tingin nyo ba, gagalaw ang ombudsman ito? Ako, unfortunately, mga kababayan, nakikita ko hindi gagalaw ang ombudsman. Bakit? Ito, pakinggan ninyo.
Ito again, pinakita natin kanina. It was an honor to be offered the position of Secretary of Justice. Something I didn't expect. I was expecting to become the majority leader of the House of Representatives. But because of this offer, I thought that probably Oh, Remulla is expecting to become majority leader of the House of Representatives. Sinong House Speaker? Martin Romualdez. Oh, again, yun nga tanong ko kanina. Sa tingin nyo ba, pipili si Martin Romualdez ng majority leader na galing sa minority? Oh, mukha parang tanga tayo dyan, di ba? Pipili ba si Martin Romualdez na majority leader nang hindi niya malapit, mga kababayan? Sa tingin niyo ba? Oh, kasi kung kapag ganyan, pinili ba ni Martin Romualdez si Toby Chanco maging majority leader? O hindi, di ba? Kasi kumalaban sa kanya. So ito, in-expect ni Remulla, mga kababayan, gagawin siyang majority leader kasi alam niya malapit siya kay Tambak. At ito ngayon, mga kababayan, common sense magsasabi sa atin na dapat ombudsman ka, independent ka, yet anong ginawa ni Jinky Luistro? Isa siya sa mga nagbigay daan dito kay Remulla para maging ombudsman. So ngayon, bago natin tapusin ito, i-comment nyo dyan, mga kababayan, sagutin ninyo ito. Sa tingin nyo ba, kakasuhan ng ombudsman si Jinky Luistro dahil dito sa involvement niya dito sa Cat's Eye ng Batangas na worth 98 million, 75 to 98 million? Unfortunately, mga kababayan, I doubt. No? At ito pa, tandaan nyo, isa ito sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Isa ito sa umidiin kay VP Sara, mga kababayan. Kasi nga raw, confidential funds, hindi mapaliwanag. O ngayon, paliwanag niya yan. Yan yung problema dito, mga kababayan. Okay? Again, i-comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito. Okay, so dito na po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.